Ay sa pan Jesus at humandang bawat isa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sa Key of F, Brad, Song 77. Hallelujah. Oh, so are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and light more abundant. Hallelujah. Turn your eyes upon Jesus. Look for in His wonderful face, and the things will go strangely deep in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed, and we follow Him there. Over us sin no more has dominion, for more than conquerors we are. Hallelujah, glory. Turn your eyes upon Jesus. Look for in His wonderful face, and the things over will go strangely deep in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Hallelujah. Turn your eyes upon Jesus. Look for in His wonderful face, and the things over will go strangely deep in the light of His glory and grace. Hallelujah. Glory, glory. Amen. Nanatili po tayong tayo at buksan natin ang ating mga Bible sa 2 Peter chapter 1 verses
2 Peter chapter 1 verse 5. Nihiling ko sa Tagalog ang isa nating kapatid na bumasa. 2 Peter chapter 1 verses 5. Yan ay babasahin hanggang 11. Second Peter chapter 1 verse 5 hanggang 11. Chapter 5. 1 verse 5. Mic test, ano? Si Simon Pedro, Sama mo ang verse 4. verse 2 Peter yan, chapter 1 verse 4. chapter 1 verse 4. Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makibahagi kayo sa kabanatang mula sa Diyos. Kabanala. Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Oo, at dahil din dito, pagkaragdag ng ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo ang inyong pananampalataya, ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito ay sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mangagpanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Last verse. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kaharian walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Let's pray. Tayo po ay manalangin. O dakila at makapangyarihang Diyos, na sa gabing ito ay aming pinapupurihan, tinataas at dinadakila, muli mo pong katagpuin ang pangangailangan ng iyong mga anak ngayong gabi. Muli kang mangusap at muli kang magsaysay ng mga mensahe sa ikatitibay at ikasasakdal ng iyong mga hinirang. Gamitin mo po ang iyong alipin, Lord, na maging biyaya ang bawat kataga at bawat mensaheng ito para sa amin. Ito'y maging pagtuwid, O Diyos, at pagpapaalala sa aming mga buhay. Patuloy mo po, Lord, na abutin ang pinakamahinang sangkap sa iyong katawan sa iglesyang ito, at matutuhan naming alalayan at suportahan ang lahat, Panginoon, na kung saan ay bahagi ng iyong katawan. Bigyan mo kami ng knowledge, ng wisdom, ng revelation na i-deal ang bawat isa sa amin. At magkaroon kami ng mabuting fellowship sa iyo hanggang sa iyong pagparito. Pagpalain mo po ang pagkabasa ng mga salitang ito. Ito po ang aming dalangin sa iyo. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po yung makaupo na. Gandang gabi sa lahat ng mga kapatiran. Tayo po ng Sunday ay nagtuloy-tuloy at natapos tayo before 2. And I believe na yun po ay direktang mensahe, di ba, para sa atin personally, di ba? Personally, sapagkat hindi po yun more on sa
sa tinatawag nating knowledge. Hindi yung more on sa tinatawag na revelation. Yun ay more on sa ating personal life. Can you say amen? Dahil nag-concentrate tayo doon sa ating tinatawag na tema na Family Day, at doon ay tinalakay natin kung paano ma-unify, paano maging strong ang isang family sa pamamagitan ng tamang relationship, tamang fellowship sa isa't isa. Now, sa gabing ito ay ating talakayin ng isang mensahe na ito ay gawin nating pundasyon o inspirasyon. Kung ito man ay hindi pa nagaganap sa atin, ay ating pakanasain at ipanalangin na maganap sa bawat isa sa atin. Ang message natin ay ang pagkupkop. Okay? So, yun po ay sa English, may isang book na pinamagatang Adoption. At ngayon, sa atin naman ay binigyan natin ito ng titulo na Ang Pagkupkop. Now, napakahalaga ng tinatawag na mensaheng ito sapagkat ito mismo ang kabuuan. Can you say amen? Na kung hindi ka makukupkop, ay paano ka mararapture? Diba? Dahil ang mga mararapture lang ay ang mga kinupkop. Kaya kailangan makita natin ang kahalagahan nito, ang pagkupkop. Marami pong mga tao, yan ang kanilang hangarin. Kupkupin mo na lang ako, pastor. Diba, mga ganyan? Kupkupin mo na lang ako, Brother Herman. Sino pa ba? Kupkupin mo na lang ako, yung mga nakaluluwag natin mga kapatiran. Kasi ang pagkupkop, mga kapatid, ay wala ka na alalahanin. Di ba? Pag ikaw ay kinupkop, shoulder ka na, mga kapatid, ng kukupkop sa'yo. Kaya depende kung kanino ka magpapakupkop. Right? Kaya ito po ay may kaibahan dito sa lupa dahil ang adoption po sa atin ay hindi mo tunay na kaanak. Di ba? Sa message, ang pwede lang kupkupin, kinakailangan ay partido mo o kaanak mo. Kaparehas mong apelido. Hindi mo makukupkop kung hindi mo kamag-anak. Pero sa atin ngayon, punta ka lang sa hospicio de ano tawag dito? Ano ba yun? Dito sa may, di ba? Yun, Brad, tama yun. At meron ka lang pang love gift at qualified ka lang, meron ka nang makukupkop. Pero dito po, mga kapatid, sa mensahe, ay hindi po basihan na ikaw ay may kakayanan, aral, may pera, may hanap buhay. Hindi po. Ang pagkupkop ay base sa pagtatalaga ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay tinalaga sa Kanya ng una pa, sabi sa Bible, itinalaga ka sa pagkupkop. Diba? Sa Ephesians 1:5, sige nga, Brother Ryan, hindi ako nagkakamali. Tignan mo nga ang Ephesians chapter 1, verse 5. Okay. Yan. Di ba? Tayo nga itinalaga niya na ng una pa sa pagkupkop bilang mga anak kay Hesukristo sa kanya ring sarili, ayon sa kanyang mabuting ipinasya ng kanyang mabuting kalooban. Kaya ang ipinasya ng kanyang mabuting kalooban, lahat ng nasa kanyang mabuting kalooban ay kanyang itatalaga. Diba? Ang bride ay nasa kanyang kalooban sa pasimula pa lang, no? Nasa bosom of God. Diba? Tayo ay, ang bosom of God ay ang isip ng Diyos. Kaya tayo ay nasa isip niya na ng una pa, kaya tayo itinalaga sa pagkupkop. Can you say amen? Kaya hindi tayo nagpakupkop para sa ating sarili, kundi siya mismo ang kumupkop sa atin. At itinalaga niya na tayo ng una pa sa pagkupkop. Kaya mga kapatid, wala ka nang i-workout doon. Kung ang Panginoon itinalaga ka niya na ng una pa sa pagkupkop, ang Diyos ang gagawa ng lahat. Diba? Sabi, by grace you are saved, not of your own selves. It is the gift of God. Ang pagkupkop, konektado rin sa gift of God. Can you say amen? Kaya kung
ang Diyos ay meron tinatawag na kaloob. Diba? At ang pinakamabuting kaloob, sabi sa John, ay ang kanyang bugtong na anak. At kapag nakilala mo siya, itong magbibigay sa iyo ng pagkupkup. Diba? Na makilala mo ang bugtong na anak. Diba? At maiposisyon ka sa tinatawag na pagkupkup. Now, kaya maraming mga religious group, movement, denomination, diba, ang nagnanasang makupkup. Diba? Maraming mga individual na gustong magpakupkup. Pero hindi siya na may ibig. Hindi siya na tinatawag na nagnanasa, kundi ang Diyos na naaawa. Amen? God who is rich in mercy, nakikita niya ang kanyang kahabagan at kaawaan. Diba? Naaawa siya sa kanyang kaawaan at kahabagan at napopot siya sa kanyang kinapopotan. Kaya mapansin mo, hindi mo mababago ang pag-iisip ng Diyos. Kaya biyaya kung ito ay isa ka sa tinatawag na kinahabagan, makakasumpong ka ng pagkupkup. Oh, glory to God. For ye haven't received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption. Congregation says adoption. Kaya hindi na natin tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin muli sa pagkatakot. Kasi mahirap yung espiritu ng pagkaalipin. Di ba? Yun ay sa pagkatakot. Kundi ating tinanggap ang espiritu para saan? Sa pagkupkup. Now, after you're adopted, all right? After you've adopted, you're placed then. You understand? After the ceremony said, and you've been put into the body correctly, you're a son. You're a daughter. When you're born again, that's your birth. But now, you're positionally placed. We're not received the spirit of fear, but we have received the spirit of adoption. Sa Galatians chapter 4, di ba? Whereby we cry, Abba, Father, which means, my God. All right. Kaya nga, mga kapatid, hindi na espiritu ng pagkatakot ang dumating sa atin at pagdududa. Ang dumating sa atin ay ang espiritu na ng pagkupkup. Okay? Na nagsasabing, Abba, Father. Which means, my God. The Spirit itself bears witness with our spirit that we're children of God. How does it do it? You say, glory to God. Hallelujah. It don't bother me. I'm a child of God. And go out and do things you do. You do? The Spirit of God will do the works of God. Jesus said, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. See? Kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala. Kung ikay naniniwala sa ating Panginoon, ang mga gawa na kanyang ginawa ay iyon din namang gagawin. Amen. Yun ang tinatawag na bunga. The Spirit itself bears witness with our spirit because we are the children of God. Kaya may patotoo, mga kapatid, sa ating buhay kung tayo nakupkup na o hindi pa. Can you say amen? Kung ikay hindi pa nakukupkup, nasa iyo pa ang espiritu ng pagkatakot. Can you say amen? Yun ay spirit of bondage, pagkaalipin. Kasi pag natakot ka, ikaw ay natatalian. Diba? Pero kung ikaw ay tinatawag na kinupkup na, wala ka ng takot. Diba? Wala ka ng tali. Ikaw ay may kalayaan na sa paglilingkod sa ating Panginoon. This vine comes forth and it produce a bunch of grapes. And the next one comes forth and produce a bunch of pumpkins. And there's something wrong, see? It's a drafted church. It's a drafted vine. It's a grafted person. Grafted wala. And if a person by some denomination belongs to a denomination and call themselves a Christian and don't have the Holy Ghost and have the power of God and all these things, okay, ang manifestation niya ay different, di ba? Kaya sabi sa 155, now,
if you go out here and act like a bunch of this, just cause you spoke in tongues, I seen devils speak with tongues. Yes, sir, I've seen them dance in the spirit and shout and port and prot at the mouth and everything else and all that. I've seen that. I'm sabi niya, ain't taking about that. I'm taking about the Spirit of God. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. And then heirs, children heirs of God, joint heirs with Christ, if so that we suffer with Him, that we may also glorified together. Kaya kung tayo ay ang Espiritu niya ang nagpapatotoo sa atin, kung siya ay nagsuffer, magsasuffer ka rin. Tama? Kung siya ay ginglorify, i-glorify din tayo. Because the same Spirit na makakasama natin siya, hindi lang sa tinatawag na glorification, pati sa trials, pati sa pagsubok. Dahil siya mismo, mga kapatid, ang Espiritu niya, nang ito ay nasa kanya, siya ay sinubok. Diba? Kaya ganun din ang anak ng Diyos in these last days, ay susubukin din. Ang alam ko, Pastor, ang Kristiyano walang pagsubok. Hindi Espiritu ni Kristo ang sumasa kanya. Sapagkat ang Espiritu ni Kristo ay kompleto. May pagsubok, may pagpapala, at mayroong pagluluwalhati. Meron siyang death, meron siyang burial, at meron siyang resurrection. Can you say amen? Espiritu ni Kristo, mga kapatid, ang sumasa atin. That Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Pastor, ba't kailangan pang subukin? Anak na nga tayo ng Diyos. Dahil kinakailangan mong ipatotoo. Kailangan mong i-produce ang tamang behavior as a sons and daughters of God in times of trials. Kasi ang bastard child, nagwawala, nagmumukmuk, nagwo-walk out in times of trials. Pero ang children of God, lalong kumakapit yan, lalong dumadaing at dumudulog sa Panginoon yan, lalong yumayapos yan sa mensahe, sapagkat siya ay children of God. Sinabi ba ni Jesus na siya'y pinapako na at pinahirapan, tama na, Ama, ayoko na. Hindi po natin narinigan kahit katiting si Lord ng pagsuko at pag-ayaw. Diba? Kung ang Espiritong sumasa kanya sa time ng kanyang trials ay sumasa atin, diba? Ay makakayanan natin ang mga pinagdadaanan nating suliranin sa flesh na to. Can you say amen? Sapagkat ang Espiritu ni Kristo ang nagpapatotoo din sa atin sa trials, sa karamdaman, sa pagsubok man, kahirapan man, at sa kaluwalhatian. Diba? Ang Espiritu pa rin ni Kristo ang nagpapatotoo. And you say amen. Kaya sabi nga ng Panginoon, sa kasaganaan nyo lamang ba ako maaalala? Sa mga blessings lang ba nyo ako pupurihin? Hindi ba't ako ay karapat-dapat ding purihin kahit sa mga pagsubok at mga suliranin? Kaya it bears witness with our spirit. Kaya ang Christian, kapag sinusubok, pag may mga trials, sasabihin na lang niya, Abba, Father. Diba? At ang Ama ang magdi-deliver sa atin. Dahil tayo'y kinupkup na. Amen? Ang Diyos na nakumupkup sa atin ang responsible sa atin. Can you say amen? Hallelujah. Glory to God. For I reckon that the suffering, just listen to this. Oh, this isn't beautiful. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ang mga pinagdadaanan nating mga kahirapan sa pangkasalukuyan ay hindi karapat-dapat ikumpara sa kaluwalhatiang darating sa atin. Ibig sabihin, unworthy, hindi match, hindi karapat-dapat. Ibig sabihin, kulang pa. Diba? Kung tatapatan natin yung kaluwalhati ang ibibigay. Diba? Para bang yung maliit na pagtitiis natin dito sa mundo,
Ang kagantihan, mga kapatid, ay grabe. Kaya hindi worthy. Can you say amen? Paano natin ito ipapaliwanag? Di ba? Itong tinatawag na suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Merong tinatawag na oncoming blessing ang Diyos at yun ang glory na marireveal sa atin. For the earnest expectation of the creature, you got here, ang maningas na pagnanasa ng mga nilikha, okay, is waiting for the manifestation of the sons of God. Ang mga pag-iintay, ang mga pagbabata ng mga nilikha, di ba? Na inaasahan ng mga nilikha, at ang mga nilikha ay nag-iintay sa manifestasyon ng mga anak ng Diyos. Kasi kapag ang mga anak ng Diyos ay nag-manifest na dito sa lupa, amen, meron na pong glory of God na madideclare sa earth. Meron ang tinatawag na testimony. Meron ang tinatawag na word made flesh na mahayag dito sa lupa. What's everything waiting on? What's the whole creation waiting for? Ano ba ang iniintay ng buong nilikha? The manifestation of the sons of God. It's waiting for the church to become into its position. Iniintay ang tinatawag na iglesia na maging katulad ng kanyang posisyon. Kapag yung tinatawag na manifestation ng sons of God ay nahayag, yun na po ang pagkupkup. Can you say amen? Isa o dalawa, di ba? Sabi ni Brother Branham, 3 sa syudad na ito ang maiposisyon. Di ba? Ay kaya nilang silaban ang buong syudad. Silaban saan? Silaban ng tinatawag na revival. Silaban ng tinatawag na paglilingkod, init sa paglilingkod. Di ba? Kaya kung mag-manifest na ang sons and daughters of God, di ba? Na pinakaintay ng buong creation, di ba? Ano daw po ang mangyayari? Then, yun tinatawag na dominion ay darating. Walang dominion eh. Dahil wala pang positioning. Di ba? Kapag ang bawat isa sa atin ay nakarating na sa position, magkakaroon na tayo ng dominion. Can you say amen? Kaya kailangan nating marating yung position na yon kay Christ. Amen? Although by foreknowledge, we are sons and daughters. Pero kung hindi mo ma-achieve yung position na yon, hindi ka makakarating sa dominion. Can you say amen? Every sons and daughters of God ay pinagkalooban ng Diyos ng dominion. Dominion over what? Dominion over sickness. Dominion over the things of the world. Dominion over, di ba? The gates of the enemy. Dominion every creeping thing, di ba? That creepeth upon the earth. Di ba? Madalas po i-preach sa atin, an example sa atin, ang dominion. Mula sa pinakamalaking nilalang, tama, mga kapatid, napasok si Brother Branham doon sa tinatawag na area ng isang bull. Di ba? Territorial ang bull. Pag pumasok ka sa area niya, ay talagang susuwagin ka. Walang sinisino. Kaya sa pagkakataon na yon, mga kapatid, ang napadaan ay may dominion. Di ba? Pwede ba niyang tinatawag na bungguin ang tinatawag na lumalang sa kanya? Pwede bang kalabanin ng toro, mga kapatid, ang Diyos na lumikha sa kanya? Hindi, kundi irerespeto niya ang sino mang kilalanin nitong anak. Di ba? Naiwan niya ang shotgun. Sabi niya, malayo. Aabutin ako pag tinakbo ko. Alam niyo na yung istorya. Kung babalik ako, makikita niya ako, hahabulin niya ako, at sa bilis niya, ay masusuwag ako. At wala na akong ibang susulingan, kundi tumuloy. Pero kinakailangan niyang makiraan. O creature of God, hindi ko sinasadyang napasok ko ang iyong territory. Sa pangalan ni Jesucristo, ay paraanin mo ako. Yes! Gumanon, mga kapatid, yung baka sa kanya. Ako lang yon, ha?
yumuko yung baka. Paano mo payukuin ang baka? Di ba? Bumait. Nagbaw. Hanggang makarating siya roon at makatawid siya. Ayon sa record, 3 na yung sinuwag ng baka at patay. May dominion. Can you say amen? Kaya once na ikaw ay nakarating sa iyong position, ipagkakaloob ng Diyos sa iyo ang dominion. Oh, glory to God. Sabihin natin, kasi malaki yun, may isip yun eh. Puntahan naman natin yung beast. Nagmo-mow siya ng tinatawag na grass. Tama? Nakatwalya lang siyang ganun dahil kagigising lang niya. Nabulabog niya yung mga bahay ng pukyutan. Umikot sa kanya. Aatake sa kanya. So, siya ay manifested son o creature of God. Hindi ko sinasadyang nagambala ko kayo sa inyong pamamahinga. Ako ay inyong palibrihin at wag niyo akong galawin. 3 ikot, mga kapatid. Sa 3 ikot, yung pang-4 nun ay talagang aatake. Pero wala nang naganap na pang-4, balik. Mga kapatid, retreat. Mga kapatid, wala pa akong nakitang ganun. Pag umatake yun, talagang ano na yun. Di ba? Pero 3 ikot, sabay balik. Dahil nire-recognize siya ang voice ng manifested son. Di ba? At kung tayo makarating sa ating rightful position, magkakaroon ng manifested sons and daughters of God. Ibibigay ng Diyos sa atin ng dominion. Ibibigay niya sa atin ng authority. Can you say amen? At dakila po ng Diyos, mga kapatid, na nagkakaloob ng authority. Kaya ito yung pinakaintay. What's everything waiting on? What's the whole creation waiting for? The manifestation of the sons of God. It's waiting for the church to become into its position. Who has the Son of God? When Adam, where was his domain? The earth. He had domain on earth. Is that right? He wasn't Elah or Elohim then. He was Jehovah, see? That is, I am God, and I made some lesser ones under me, minor God. And I give them a dominion, and in their domain, the dominion under them is the earth. Man had dominion over the earth. And all the whole creation is waiting for the sons of God to be manifested. Amen ba kayo doon? Pati mga halaman, nag-iintayan ng manifestation ng sons and daughters of God. Pati mga nilalang, nagpe-prayan ng manifestation ng sons and daughters of God. Dahil gusto na nila ma-change ang sistema ng earth. Whole creation waiting, di lang natin naririnig. Ng mga hayop ay nag-expect ng manifestation ng sons and daughters of God. Ang buong creation ay nag-iintay ng manifestation ng sons and daughters of God. Maging ang whole earth, itong Mother Earth na nasa groaning stage. Lord, kailan mo pa ako bibigyan ng great millennium? Lord, kailan ako magre-rest sa pressure, sa load na dinadala ko ngayon? Mga pollution, mga gas, mga tinatawag na mga waste na pinapasan ko. Humihibik, maging ang buong creation. Kailan, Lord, magaganap? Lahat sila, yun ang prayer. Alam nyo kung sino ang prayer nila? Tayo. Iniintay nila ang manifestation nating lahat. Dahil kapag dumating ang manifestation nating lahat, bilang sons and daughters of God, the rapture will come. If the church only knew its position, sabi sa message, then one day, the rapture will come. Isang araw na lang ang iniintay. Kung ang lahat sa atin ay magmamanifest, lilitaw ba sa manifestation? Kasi yan ang problema, hindi pa. Diba? Simpleng mga bagay, hindi ma-settle. Diba? Hindi ma-accomplish. Pero ang manifested Son, every word, ay pinapangtuit niya ng amen.
Lahat na reservation natin ay hindi na natin magiging reservation, ay magiging priority si Lord. Kapag lahat ay naging manifested Son na, ano pong mangyayari? Then one day, isang araw na lang ang iniintay, then the rapture will come. Yun na po. Makakahinga na ang earth. Ay, praise be to God. Magmi-millennium na. Makakahinga na ang earth. Makakahinga na ang mga halaman. Makakahinga na ang mga puno. Makakahinga na ang buong vegetation, ang buong Mother Earth ay makapagre-rest ng 1,000 years. Iniintay nila lahat, mga kapatid. Diba? Maging mga politiko, nagnanasa sila ng mga leader na tinatawag na tunay at totoo. Ayaw na nila ng mga corrupt na senador. Ayaw na nila ng tinatawag na mga corrupt na mga namiminuno. Nagpe-pray, pati mga aktivista, nagpe-pray sila ng magandang gobyerno. Ang buong mundo, mga kapatid, ay nagpe-pray ng manifested sons, indirect lang. Pero yun po ang tumbok nun. Kasi kapag dumating ang manifested sons and daughters of God, then the rapture will come. At ang earth ay magkakaroon ng purging. Magkakaroon ng renovation ng earth. Magkakaroon ng pagbabago, mga kapatid, ang earth. Kaya iyon ang pinakaiintay, yung manifested Son. And give them a dominion, and in their domain, the dominion under them is the earth. Man had dominion over the earth. And all the whole creation is waiting for the sons of God to be manifested. Ngayon po, mga kapatid, makikita mo na ang tao walang dominion sa earth. Diba? Pag umalon, diba? Matatakot na ang tao, Diyos ko po. Diba? Lulubog na yata ang barko. Pero sa time ni Jesus, pinakita niyan dominion, umalo na malaki. Ang mga alagad na nagising. Lord, 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 lulubog tayo. Kay liliit ng inyong pananampalataya. Bakit hindi niyo utusan ang alon at siya'y titigil? Can you say amen? At sinabi niya, unos, humupa ka. Then instantly, humupa. Pinakita ni Lord kung paano yung dominion. Can you say amen? Sabi ng mga alagad, wow, great. Hindi lang si Lord dapat ang may ganong manifestation, sila lahat sana na manifested Son, may ganong authority. Merong ganong dominion. Hallelujah. Si Adam and Eve, pinagkalooban ng Diyos ng dominion, abstract title deed to the earth. Nung nasa position sila as sons and daughters of God, they are fortified by the Word. Sila'y nababalutan ng salita. Nabibihisan ng salita. Kaya, ang authority ay nasa kanila. Wala na isang langgam na pwedeng manakit at kumagat kay Adam and Eve. Sapagkat sila ay full authority sa earth ay nasa kanila. Yun tinatawag na dominion ay nasa kanila. Can you say amen? Kaya naniwala po ako, mga kapatid, ito'y behind the story. Ang Diyos nang si Adam and Eve ay nasa position, sineparate ng Diyos, amen, sa pamamagitan ni Adam, ang tinatawag na klase ng mga hayop. Binigyan ni Adam ng mga pangalan ng mga hayop. Pag sinabi ni Adam, o kayong mababangis na hayop, hanggang dyan lang kayo. Kayong maaamong mga hayop, hanggang dito lang kayo. Meron silang mga tinatawag na area. Meron silang tinatawag na dako. At ang mga hayop hindi lumalampas sa kanilang border. Diba? Hallelujah. Kaya sabi, may isang quote, merong isang panahon sa paradises of God na nandun ang mga dinosaurs. Maaring wala mismo doon sa Garden of Eden, pero somewhere ay may mga huge creation doon na hindi naman nananakit sa tao. Sapagkat si Adam and Eve ay may dominion at hindi sila pwedeng lumabas doon. Can you say amen?
Hindi pwede, mga kapatid, na yung tinatawag na mga hayop na malalaki, mga kakaiba, kakatwa ay makapanakit sa hayop, sa tao. Hindi. Dahil ang tao at that time may dominion. Can you say amen? Sa time na yan, yung mga leon ay mga vegetarian. Dahon ang kinakain before the fall. Dahil si Adam ay may dominion. Pero nang dumating ang fall, ang manifested sons ay nawala. Di ba? Ano po? Yung abstract title deed to the earth, binawi ng Diyos. Nawala kay Adam, mga kapatid, ang dominion sa earth. Kaya hindi po natin masisi, mga kapatid, hanggang sa panahon natin, na ang bawat ama po ng tahanan ay talagang nagbubungkal ng lupa. Buti kung binubungkal mo, malambot. Pag bungkal mo, may bato pa. Di ba? May curse ang earth. Until now, may curse ang earth. Kahit may new birth na, kahit 8th day na kami, pastor, yes. But, binigyan tayo ng Diyos ng dominion. Can you say amen? Yun ang mahalaga, dominion. Ang earth ay may curse. Totoong mabigat. Di ba? Pahirapan, mga kapatid, makasurvive sa kapanahon na to. Pero binigyan tayo ng Diyos ng dominion. Kung ikay manifested son, ibibigay sa iyo ng Diyos ang mga greater promises. Subukan nyo yan, mga kapatid. Unahin nyo siya at magtapat kayo sa Kanya. I-priority nyo ang Kanyang salita at huwag kayong matatakot. Then speak. Tinry ko, mga kapatid, yan. Tinry ko yan, sinubok ko yan. Lord, I need this. Eksakto, mga kapatid, ibibigay niya yun. Maraming beses. Diba? Lord, mahirap yata ang buhay ngayon. Kahit mahirap ang buhay, i-deliver ka ni Lord. Gagawa siya ng kapamaraanan. Kasi may anak siyang kinakailangang kumain. Ang magnanakaw nga, kapag ang anak ng isang magnanakaw umiyak, gusto ko ng tinapay. Hindi maatim ng isang magnanakaw na hindi bigyan ng tinapay ang kanyang anak. Ang ama pa kaya natin na nasa langit, na dakila. Diba? Kidnap for ransom, mga kapatid, ang tatay. Pag umiyak ang anak, pa, kailangan ko ng ganitong halaga. Bigay yun. Masama pa yun, ang kanyang ama. Higit yata ang ating ama na nasa langit. Can you say amen? Na kung tayo, mga kapatid, ay nasa posisyon, salitain natin ipagkakaloob ng ating Panginoon. Can you say amen? Sabi nga, ang mga maya nga, wala namang payslip, wala namang monthly salary ang mga maya. Tulog lang sa gabi yun, pagbangon umaga, yun, nakakaraos sila sa kanilang daily need. Tayo pa kaya nahigit sa maya? Nakukuha nyo, mga kapatid, kapag naintindihan natin ang karapatan natin as sons and daughters of God, magkakaroon ka ng tinatawag na posisyon at karapatan. Magkakaroon ka ng tinatawag na faith sa iyong sarili. Nawawala minsan ang faith natin sa ating sarili because of unbelief. Kailangan may faith ka sa iyong sarili. Can you say amen? Na ikaw ay hindi bibiguin ng ating Panginoon. Can you say amen? Na ikaw ay lalakad na may pananampalataya at ang Diyos ang magbabalik sa iyo ng tinatawag na pagpapala at biyaya. Can you say amen? Hallelujah. Although, ang tinatawag na abstract title deed to the earth, ang may hawak ngayon si Satanas. Diba? Nakuha ni Satanas ang abstract title deed to the earth. Ibig sabihin, ang karapatan dito sa lupa, halos sila ngayon ang may hawak. Diba? Tignan mo po, mga kapatid, Antikristo ang may hawak sa mundo. Pero one of these days, sabi sa message, ibabalik yan sa sons and daughters of God. Paano sila? Sila ay magiging tinatawag na asses under the soles of our feet. Kaya yung mga tinatawag na mga taong nagmalupit, naging masama sa bride, diba? Sila ay magiging alabok sa ating mga paa. Sila ay magiging mga tinatawag na ipa at dayami sa ating mga paa. One of this day.
Hallelujah. Yun ang mga wicked. Kaya ang dominion, mga kapatid, potentially, ay pwedeng ipadama sa atin ng ating Panginoon. Pwede nating ma-enjoy, mga kapatid, ang dominion potentially. Bakit potentially lang, Pastor? Kasi wala pa ang tinatawag na millennium. And you say amen? Kaya ito ay potentially lang. Oh, glory to God. Kaya kung ang sons and daughters of God ay lilitaw, magmamanifest, sabi tayo ay magiging invincible army. Diba? Tatawagin tayong super church, super race. Okay? Paano nasabi na super church, super race? Sapagkat ang kanilang mga sinasabi ay nagkakatotoo at nagaganap. Ang kanilang pananampalataya, mga kapatid, ay nagmamaterialize. Dadami, mga kapatid, ang tinatawag na mga Messiah sa earth. Tatawagin silang little Messiahites. Lahat, mga kapatid, ay magdadala ng authority. Lahat ay mag-e-exercise ng tinatawag na dominion sa mga maliliit na bagay na kung saan ay binigay ng Diyos sa atin. But now He is standing in the midst of the church as He stands there, revealing who He is in this last age. He called Himself the author of the creation of God. This is another creation. This has to do with the church. This is a special designation of Himself. He is the creator of the church. The heavenly bridegroom created His own bride. As the Spirit of God, He came down and created in the Virgin Mary the cells from which the body was born. I want to repeat that. He created the very cells in the womb of Mary for that body. It was not enough for the Holy Spirit to simply give life to a human ovum supplied by Mary. Hindi po sapat sa Diyos na yung buhay na nandun sa sinapupunan ni Mary, amen, ay supplyan lang ng Diyos. Hindi pwede, mga kapatid, na manggaling kay Mary. Oh, may halo ni Mary that will have been sinful mankind producing a body. Kung galing talaga kay Mary, ay magiging makasalanan pa rin na yun. That will not have produced the last Adam. Of him it was said, Lo, a body hast thou prepared me. God, not Mary, the Father, prepared a body. Provided that body, Mary was the human incubator, and she carried that holy child and brought him to birth. It was a God-man. He was the Son of God. He was the new creation. And man and God met and joined. He was the first of this new race. He is the head of this new race. Mga kapatid, kung papaano ang pagkakalikha sa Kanya, ganon ay spoken word. Itong new race, itong tinatawag na Church of the Firstborn, ay isisilang din sa pamamagitan ng spoken word birth. Pag sinabing spoken word birth, hindi po yan tumutukoy sa laman. Yan ay tumutukoy, mga kapatid, sa soul na na-born again. Yung soul na na-change. Amen? Yung soul na ipinanganak ng Diyos ay tatawaging spoken word birth. Yun yung tatawaging new birth. Yun yung tatawaging new creation. Ephesians 2:10, For we are His workmanship, created in union with Christ Jesus unto good works. Tayo pala yun. 2 Corinthians 5:17, If any man be in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things are become new. Tayo din po yun, mga kapatid. Ephesians 4:24, And that you put on the new man, after God is created in the righteousness and true holiness. Yung new man, yun na yung adopted son. Sabi nung nasa TV, siya lang daw ang adopted son. Diba? Ang adopted sons, plural. Diba? Isa lang yung tinatawag na firstborn na adopted son, si Christ. Wag tayong padaya.
Di ba? Marami pong nalilinlang yun, millions. Ang adopted son, hindi singular. Ang adopted sons, plural. At ang adopted sons ay bride. Yun ay merong dominion. Yung dominion na nakikita nyo nagkiklaim na adopted son, man-made dominion yun. By deception. By fear. Diba? Tinakot niya ang kanyang kongregasyon na yun lang ang kingdom of God at wag silang lalabas. Yun ay by fear. Pero yun tinatawag na tunay na kingdom of God, sila ay nakatali sa pamamagitan ng love. By love. Kaya sabi rito, this new creation is not the old creation made over. Ito daw mga tinatawag na mga adopted son, ito daw ay new creation, hindi dating nilikha na ginawa lang ulit. Kaya hindi tama ang cleansing, hindi tama din ang turo ng regeneration, diba sa soul? Wala pong ganun na teaching. Or it could not be called new creation. Hindi maaring matawag na new creation kung nilinis mo lang. Di ba? O kung tinapal-tapalan mo lang o pinabait mo lang sa pamamagitan ng mga code o creed. Distinct from the old one. Naiiba doon sa dati, sa luma. No longer is he dealing by ways of the flesh. Hindi na siya nagdi-deal sa flesh. Kaya dito sa tinatawag na manifested son, dito sa pagkupkop, pag ihahalo mo po ang laman dito sa iyong profesyon, hindi uubra. Sasabit. Kasi ang laman at ang dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Once adopted son, magdi-deal ka lagi sa tinatawag na spiritual form. Sa biblical form, biblical way. Nakuha niyo mga kapatid, ang pakikitungo mo ay laging biblical way. God's way. Pag napahalo kahit katiting lang ang laman, hindi po yun uubra mga kapatid. Kaya ang manifested son na nakopkop mga kapatid ay nagdi-deal ngayon sa pamamagitan ng spoken word. Diba? Aside from that spoken word, hindi siya tinatawag na magdi-deal. Diba? Sa tinatawag na paglilingkod sa Panginoon. Kaya tinawag dito, this is exactly what it says it is. New creation. It is another creation distinct from the old one. No longer is he dealing by the ways of the flesh. That was how he dealt with Israel. He chose Abraham, and of Abraham issued through the godly Isaac line. But now out of every kindred, tribe, and nation, he has purposed a new creation. He is the first of that creation. He was God created in the form of a man. Now by His Spirit, He is creating many sons unto Himself. God the Creator, creating Himself a part of His creation. Ang Diyos na manlilikha ay lumikha muli ng bahagi ng Kanyang nilikha. Tinawag pala tayong a part of His creation. Can you say amen? This is the true revelation of God. This was His purpose. This purpose took form through election. That is why He could look right down to the last age when all will be over and see Himself is still in the midst of the church as author of this new creation of God. His sovereign power brought it to pass by His own decree. He elected the members of this new creation. He predestinated them to the adoption of children according to the good pleasure of His will. Itinalaga niya ito sa pagkupkup para sa isang bagong tinatawag na nilikha na siyang minagaling ng kanyang kalooban by His omniscience, sa kanyang pagiging makapangyarihan, nakakaalam at nakakaalam ng lahat ng mga bagay. He brought it to pass. How else could He know that He will be standing in the midst of the church, receiving glory from His brethren, if He did not make sure all things He knew, and all things He worked out according to what He knew, in order that His purpose and good pleasure be brought to pass. Kaya nga, yun ang Kanyang ginawa. Lahat ng Kanyang mga inisip ng una pa ay Kanyang tinalaga sa minagaling ng Kanyang kalooban na dapat maganap.
in whom also we have obtained an inheritance, sa 2:11, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Hallelujah! Aren't you glad that you belong to Him? Dumating sa atin ang triumphal capstone on the baptism with the Holy Ghost. Merong isang ministro nagtanong, ano ba ang meaning ng charity? Paki-explain nyo nga ang charity. Kasi ang body, walang charity. Walang pag-ibig, walang pagmamahalan, walang tinatawag na brotherly kindness, walang tinatawag na emosyon. Gusto niyang palitawin sa kanyang tanong na ang charity, yung capstone, ay brotherly kindness lang. Sinagot ng mga ministro, pinaliwanag na ang true charity ay God's perfect love. Ang true charity is the word of correction. Correction ba yun? Ang alam ng ilan, mga kapatid, ang charity, yung kabaitan. Yung pag-ibig sa kapwa. Tignan mo, mga kapatid, sabi sa Corinthians 13, dahil sa pag-ibig mo sa kapwa, ibigay mo ang lahat, pati ang buo mong tinatangkilik. Ay, kung wala kang pag-ibig, hindi ka pa rin karapat-dapat. O dahil sa pagiging kawang gawa mo, ipasunog mo na ang iyong sarili, ang iyong katawan. Kung wala ka pa rin charity, you are nothing. So, it means, hindi pa lang ibig sabihin ng charity ay ang mga mabubuting gawa. Dahil kung ang mabubuting gawa lang ang paliwanag sa charity, di sana'y in-honor na yung tao sa Korinto na nagpasunog at nagbigay ng buong tinatangkilik niya. O kaya si Cornelio ay pasok na yon at sasabihin ng Panginoon, Oy, Paul, wag mo na i-convert si Cornelio. Matulungin yan at may bigin sa mga mahihirap. May kawang gawa yan. Wag mo na yan i-convert. Pasok na yan. Pero sabi ng Diyos, ang mga gawa mo, Cornelio, ay naging alaala lang sa akin. Kailangan mo pa rin ang aking God's love. So what is God's love? What is charity? Ang charity, mga kapatid, ay ang tinatawag na word of correction. Ang aking iniibig ay aking sinusupil at aking tinutuwid at tinuturuan. Can you say amen? So, ang ibig sabihin pala ng agape love ay God's corrective love. Kapag ang isang tao, hinayaan ka niya sa iyong kamalian, hindi ka mahal nun. Dahil hindi ka ma-change at hindi ka makokorek. Pero kapag ang isang tao, nireview ka at pinaalalahanan ka, mahal ka nun. Ang tatay ko, lagi na lang pinapagalitan ng higpit-higpit. Parang Guardia Civil. Laging may oras, laging minomonitor ako. Mahal ka ng ama mo. Mahal ka ng nanay mo dahil ayaw kanyang mapahamak. At kung kinokore ka niya at pinapayuan ka niya, yun ang tunay na ekspresyon ng pag-ibig ng Diyos. Can you say amen? Dahil ang mga hindi iniibig ng Diyos, walang correction. Wala. Magiging reprobate sila. At mapapaniwala sila sa mga bagay na mali na yun ang tama. Kasi walang correction. Pero ang mga anak ng Diyos, may correction. Diba? May rebuke na naririnig. Kaya ang triumphal capstone ay ang fullness ng Diyos ng salita niya na nahayag sa atin. But when the fullness of the time was come, yan na, 1963, God sent forth His Son, Son of Man, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons, upang tubusin ang mga nasa ilalim pa ng kautusan, at upang tanggapin natin ang pagkupkop bilang mga anak. Dahil tayo'y mga anak, kayo'y mga anak, isinugo ng Ama ang kanyang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na umiiyak, Aba, Ama. Kung magkagayon, hindi ka na alipin. Ikaw ay anak na. Kung ikaw ay isang anak na, ikaw ay tagapagmana na kay Kristo. Amen? Tagapagmana. So ano ba ang ginagawa ng isang tagapagmana? Ang isang tagapagmana ay nag-iingat. Kasi tagapagmana siya eh.
Di ba? Hindi na siya bara-bara. Nag-iintay na lang siya ng kanyang inheritance. Ang isang tagapagmana ay may knowledge. Na alam niya, one of this day, dadating sa kanya ang dominion. Hallelujah. Glory to God. Sapagkat siya ay tagapagmana. Di ba? Ang tagapagmana ay pinagtatangkaang patayin, sabi sa Bible. Ayan na ang tagapagmana. Yan ang pagmamana ng kanyang ama. Atin ngang hulihin. Atin nga siyang bihagin. Di ba? Identified na ang tagapagmana. Kaya all hell is against us. Huwag ka mag-presume na mamahalin ka ng mundo. Ang mundo ay magagalit sa atin. Pagdating ng manifested son, dadating din ang boycott. Pag ang manifested son dumating na dito sa lupa, then dadating din ang boycott at ibo-boycott ng mundong ito ang manifested sons and daughters of God. Then the rapture will come. Kapag ang sons and daughters of God ay nagmanifest sa earth, kasabay ng kanilang authority, ibo-boycott sila ng world church. Kapag ang world church ay nag-boycott sa true bride of Christ, tinatawag yun na squeezing. Ang hindi bride ay bibigay. Diba? Ngayon nga, wala pang squeezing, makita mo. Diba? Yung church goer lang. Sympathizer lang sa mensahe. Makikitaan mo ba ng pagmamahal sa gawain? Makikitaan mo ba ng pagkatakot at respeto sa gawain? Kaya ang hindi para rito, hindi mananatili rito. Yun ay makikarried over, mawawash out ng things of the world. Pero ang bride of Christ mananatili sa salita. Kahit anong flash flood ang dumating sa buhay, kahit anong tsunami ang dumating sa buhay, ang true bride of Christ mananatili yan sa posisyon. Hindi yan mauuga sa kanyang posisyon. Can you say amen? Hallelujah. Kaya yun ang tinatawag na manifested son. Kailangan i-display natin ang attribute ni Jesus Christ. Di ba? Kailangan makitaan tayo ng authority dito sa mensahe. Ano bang authority natin dito sa mensahe? Gawain, fellowship, prayers, anything, mga kapatid, na work at ministry ni Lord. Doon mo i-exercise ang authority mo. Pag iyon ay nag-manifest sa iyo, then idadagdag daw ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo. Kaya minsan po hindi maidagdag ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin. May mga priorities tayong inuuna. Let's say, ang pagmamaneo, alam mo nang may midweek. Pwede kang tumigil ng 4. Ididiretso mo pa yon hanggang 7. At ngayon, dadating ka sa church. Nagsisimula na ba, Brad? Di ba? Ginusto mo yon. Alam mo bang lahat ng mga bagay ginusto mo? Sapagkat kung ang isang bagay na patungkol sa salita ng Diyos ay pinahalagahan mo at inuna mo, idadagdag daw ng Diyos sa iyo ang marami pang mga bagay. Revelation lang yan. Can you say amen? Pero pag inuna mo ang ibang bagay at hindi mo inunang pahalagahan ang salita ng Diyos, ise-sekundaryo ka lang ng Diyos at hindi kanya ipa-priority. Can you say amen? Ang ipa-prioritize niya, manifested son. Bakit? Ang manifested son ay nag-suffer. Ang mga manifested sons ay may trials. Ang mga manifested sons ay may groaning and crying. Unahin muna niya yun. Then, dahil anak ka rin, alalahanin ka rin. Kailang sekundaryo. Sabi, seek you first the kingdom of God and all His righteousness, then all these things shall be added unto you. Kailangan lang ma-reveal, Lord, ano ba yung all His righteousness? Seek you first the kingdom of God and all His righteousness. Ano ba yun? Ito bang gawain? Righteousness ito o hindi? Yes. Pag nandito ka, nauna mo siya. Pag araw ng linggo, righteousness ba yan ng Diyos? Yes. Pag may mga hayuan tayo, may mga fellowship, mga camp meeting, anniversaries, righteousness ba yan ng Diyos? Yes. Pag nauna mo siya at napahalagahan mo siya sa mga bagay na patungkol sa Kanya, lahat ng bagay idadagdag niya sa iyo. Kaya minsan hindi tayo madagdagan, walang aumento, dahil inuuna natin ang laman kaysa sa tinatawag na righteousness of God.
it is not too late na ma-reveal sa atin as sons and daughters of God, i-manifest natin ang ating posisyon. Ibig sabihin, ipakipaglaban natin. Kung anak ka, i-confess mo. Anak ako. Anak ka ba talaga? Titikita na kita. Anak ako. Kanino kang anak? Anak ako ni Lord. O sige, pasalamat ka, Christian din ako. Pero sa susunod, huwag ka nang lalabag. Diba? Binibigyan na kita ng tinatawag na grace. Kasi ang sons and daughters of God, hindi din umaabuso. Wawarningan lang kita ngayon, hindi porket sons and daughters of God ka, magdadrive ka na walang lisensya, ay hindi kita sasantuhin. Pero ngayon, dahil kay anak ng Diyos, pagbibigyan kita. Authority. Can you say amen? Pag nawala sa iyong authority, let's say nagdadrive ka, malayo-layo na na-drive, anong mararamdaman mo, Brad, ikaw? Kakabahan. Sabi ni Brother Rick, ay Brad, ikaw na mag-drive. Wala pala yung lisensya ko. Diba? Bakit? Authority yun eh. Kaya as sons and daughters of God, kapag ikaw ay lumalakad sa authority, wala kang kaba. Walang fear. Ang nasa iyo ay tinatawag na faith. Can you say amen? Pero pag nawala yung authority mo, kakabahan ka. Diba? Kaya, yun po mga kapatid. Unahin natin siya at ang lahat ng mga bagay, ang kanyang kaharian. Ano ba ang kaharian niya? For the kingdom of God is not meat and drink. Pag inuna mo yung carnal, meat and drink, hindi yun kaharian ng Diyos. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos, Romans 14:17, ay ang katuwiran. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Can you say amen? Kaya hindi lahat ng joy ay righteousness of God o kingdom of God. Yan ay joy in the Holy Ghost. Can you say amen? Nakikinig ka ng message, nagre-rejoice ka, yan ay joy in the Holy Ghost. Napupuspos ka, nagkakaroon ka ng revelation, napapapukpo ka. Joy of the Holy Ghost. Can you say amen? Napapa-amen ka, napapatayo ka. Pagdating ng praising time, napapaluha ka, nagpupuri ka. Joy of the Holy Ghost. Yun ang nais sa ating Panginoon. Ma-discern natin kung ano ang kingdom of God. Di ba? Kaya kung walang righteousness, kung walang peace, kung walang joy, ay hindi po yan ang kingdom of God. I hope naunawaan po natin yon mga kapatid. Kaya one time, sinubok din si Lord bilang Word made flesh. Sabi sa kanya ni Satanas, gutom ka na eh. Hindi gumawa ka ng tinapay. Sa pamamagitan ng kanyang self-will, sabi ng Panginoon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi umubra ang tempt ni Satan. And you say, may kaya niyang gumawa ng tinapay sa pamamagitan ng bato? Kaya niya yon? Pero hindi niya pwedeng gawin yun sa pamamagitan ng kanyang self-will. Under fascia. Kailangan tapusin niya ang kanyang fasting. Tinukso na naman siya ni Satanas. O sige, tumalon ka dyan sa bundok na yan. Mataas-taas yan. Pero hindi ka dyan mamamatay. Aalalayan ka ng kanyang mga anghel. Superhuman ka di ba? Son of God ka. May powers ka. Sabi ng Panginoon, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Kasi panunukso yun. Can you say amen? Hallelujah. Kaya ang Panginoon ay hindi nagpatempt. Ang pinakahuli, sabing gano'n ni Satanas, lahat ng mga nakikita mong bagay yan, yung mga malls, akin yan. Yung mga kingdom, yung mga gagagarang kotse na yan, akin lahat ng mga kayamanan ng mundo na yan. Ibibigay ko sa iyo yan sa isang kondisyon. Lumuhod ka sa akin at sumamba ka. Sabi ng Panginoon, ang Panginoong Diyos mo lamang ang iyong sasambahin. Lumayas ka sa aking harapan, Satanas. Ano sabi ni Satanas? Napaso na siya. Lumayas na siya ng tuluyan. So maraming temptation sa buhay natin bilang manifested son. Pero kinakailangan tumayo tayo sa ating rightful position. Si Christ ay may patience. Meron siyang temperance. Kahit full of power siya and authority, meron siyang temperance.
Diba? Sabi ng kanyang nanay, anak, ano ba naman? Ano to? Kasalan, wala tayong gift. Gumawa ka na ng alak, anak. Kailangan na. Dahil napapahiya si Mary dahil walang regalo. Pag pumunta ka sa kasal, di ba? Lalo yung grande yung kasalan. Nahihiya kang walang regalo. Kinukulit ni Mary si Christ. Anak, gumawa ka na ng alak. Wala tayong regalo. Babae, wag mo akong pangunahan. Nanay niya tinawag na babae kasi nangungulit. Si Lord hindi gagalaw kung wala ang direksyon ng Ama. Di ba? Nag-inuman kasi hindi ma-appreciate yung wine eh. Naubos ang wine, nagkagulo sa kasalan. Iyon ang appointed time para si Christ ay gumawa ng wine. And you say amen? Narinig niya, ubos na ang wine. Tahimik na si Mary, ayaw na makialam. Sabi ni Christ, kumuha kayo ng mga tubig at sa kanyang prayer, yung tubig naging wine. Nantinikman, kakaibang alak to. Hindi nakakalasing. Sabi ng mga lasinggero, si Kristo nga gumawa ng alak. Kaya ako, wag mo re-reviewin. Yung ginawa na alak ni Kristo, hindi nakakalasing. Kaya hindi po pwedeng pang-justified yun. Can you say amen? So doon mga kapatid, pinakikita na ang manifested Son may temperance, may patience. Diba? Kaya nating kontrolin ang ating powers. Diba? One time, merong inaalian ng demonyo, sabi ng mga alagad, Panginoon, i-cast out mo na. Hindi pinansin ng Panginoon. Diba? Naghihintay siya ng appointed time. Kaya sabi ng mga demonyo, naparito ka baga para palayasin kami ngayon? Hindi. Sabi ni Christ, sige lang. Mag-stay lang kayo dyan. Diba? Nararamdaman din ng mga demonyo. Ano mang salitain niya ay mangyayari. Kaya kung hindi sasalitain ng Ama, ang isang mga bagay ay hindi natin gagawin. Diba? Yun ang manifested Son. Meron siyang patience, meron siyang tinatawag na temperance. Maging si Pablo, sabi ng Holy Ghost, huwag kang pumunta doon sa mga taga-Roma, sa Asia. Dito kita sinugo sa Macedonia. Dahil hindi kanila tatanggapin sa Asia. Nakinig si Pablo. Bagamat anointed man of God. Can you say amen? Lahat pwede niyang gawin. Pero, sa pagkakataong yun, walang go signal ang Holy Ghost. Kaya dito lang daw ako sa Macedonia. Nakita nyo, ang true believer na manifested Son, ay nadidiscern niya ang perfect will ng Holy Ghost. Kaya, bilang bride, dapat ma-discern natin kung ano ang kanyang kaharian. Ma-discern natin kung ano ang righteousness ng Diyos. Diba? Na siyang i-priority natin sa paglilingkod sa Kanya. Kapag yun ang ating ginawa, ang lahat ng mga bagay ay dadagdag sa atin. Actually, ang posisyon natin, sabi sa Bible, hindi ka pa humihingi, bumubuhos na. Hindi ka pa tumatawag o tumutok-tok, parang bubukas ka. Bumukas agad. Yun ang posisyon ng manifested Son. Kasi siyempre, kakatok ka, may pangangailangan ka, tutok-tok ka, di bubuelo ka ng pagkatok. Hindi ka pa nakakatok, bumukas na ang pinto. Anak, ano ang problema? Alam kong may pangangailangan ka, kaya pinagbuksan kita. Ganon ang posisyon natin as sons and daughters of God. Kaya hindi niya tayo pagkukulangin. Kung tayo magtatapat sa kaunti, di ba? Ay hindi niya tayo papagkukulangin. Walang anak ng Diyos na namamalimos. Di ba? Kaya hindi ko dito pina-project yung solicitation. Sige, mag-solicit kayo sa bus, mag-solicit kayo sa mga kung saan. O Christmas ngayon, mangaroling kayo, manghingi kayo ng mga barya sa mga bahay-bahay. Sabi nyo, jingle bell, jingle bell. Dito sa message, walang ganun. Yung matagal na dito, narinig nyo ba yan na inutusan ko kayo? Mag-solicit o manghingi. Di ba? Wala. Kasi ang mga anak ng Diyos ay hindi niya pinahintulutang mamalimos. Ang mga namamalimos at nagkakatok-katok sa mga bahay para kay Lord. Hindi po yan ang tunay na ministry. Mga hireling yan. Tinext ako ni Brother Eric, Pastor, grabe na ngayon. Uso na ba ngayon to? Ang mga Koreano, halos lahat na ng lugar may mga Koreano.
Yung mga pastor, nagiging worker na ng mga Koreano. Yung pastor dito sa amin, worker na ng Koreano. Maraming mga pastor na, worker na ng Koreano. Hayaan mo sila sa Koreano because they are hireling pastors. Hireling ministers. Pag sinabing hireling, bayaran. Kaya kung may upa, yung mga Koreano, maraming pang upa yan, sasama yan. Diba? Can you say amen? Ano naman ang alam ng Koreano sa mensahe? Diba? Kaya, purihin ang ating Panginoon. Ang message na ito ay hindi pwedeng bayaran. Hindi natin ito ikino-compromise. Sapat ang mensahe na to. Kahit hindi kayo pastor o worker, sapat ang mensahe na to na i-bless kayo. At pagpalain kayo kung matututunan nyo itong ipamuhay. Kung matututunan nyo ang mensahe na to na ipamuhay at lakaran, sapat ito para tayo ay katagpuin sa lahat ng ating pangangailangan. Sabi ng Biblia, subukin nyo ako. Kung hindi, bubuksan ko ang durungawan ng kalangitan. Can you say amen? Pangako po yun. Amen ang ating Panginoon. Kaya, God bless you all. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Manifested Son o ang pagkupkup. Kapag kinupkup ka na, lahat na ng mga bagay ay susunod. God bless you all. Hallelujah. Tayo mananalangin. Meron bang mga prayer request tayo? Hilingan. Medyo overtime na tayo. Pasa lang mga prayer request. Okay, may pinasa rito. Maawit sila. Prayer request para sa disorder ni Timothy, healing, skin disorder. May lagnat ang baby ni Brother Jojo. Then prayer request for Brother Rod sa pilay sa paa. Ano? Ngayon, nag-text. So, mag-pray din tayo. Pag-pray, sama din sa prayer si Celeste, baby Celeste. Brother Rod, pilay. Hallelujah. Awitin natin yung awit na nagsabing, ano yan? Refiner's Fire. Sing this song with all your heart. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. Glory to God. My heart's one desire is to be glory, holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my bridegroom, ready to do your will. Once again, Refiner's Fire. Sing this song. Refiner's Fire. Worship Him. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my bridegroom, ready to do your will. Glory, hallelujah, glory to God. Ready to do your will.
Hallelujah. Makapangyarihang Diyos, mapagpalang Ama sa iyong banal at makapangyarihang pangalan, kami po ay dumudulog sa iyo, sa iyong presensya. O Diyos, na aming inaangkin ang lahat ng mga dalangin ito. Binigay mo sa amin ang authority and power to rebuke the enemy. Father God, ang sickness, ang problem ng baby nila Brother Jojo sa oras na ito, ay aming kinakast out ang spirit ng sickness sa kanya right now in the name of Jesus Christ. Ganun din kay Baby Celeste, lahat ng problem, gumagambala sa bata ngayon, bigyan mo ng peace of mind siya, at ang kanyang gumagambala sa kanyang pagluloko, sa iyong pangalan, sinasaway namin ang espiritong yan na hindi sa iyo. Sa pangalan ni Jesus Christ, hallelujah, sinasaway namin ang mapanggambalang espiritu sa batang si Celeste. Lord, kine-claim namin sa iyo ang kanyang kapayapaan ngayon. In Jesus' name. Ganun din, Lord, ang problem ni Brother Rod sa kanyang paa. Ang pilay, Lord, sa iyong pangalan, kine-claim namin ang kanyang kagalingan right now in the name of Jesus Christ. Amen. Gayun din, Lord, hallelujah, ang healing sa skin disorder ni Timothy. Panginoon, sa iyong pangalan, i-anoint mo po ang bata na si Timothy sa kanyang disorder sa skin. Right now, in the name of Jesus Christ. Lahat ng unspoken prayer request, Lord, lahat ng suliranin, problema ng iyong mga anak, sa iyo po ay aming dinudulog ito at pinagtitiwala. Inaangkin namin ang kompletong kagalingan at kasagutan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay dismiss na sa ating gawain.